Bilang mga natatanging pulis na mga matitikas at gwapo to mga pulis na kasama ko ngayon SPO3 Hamidan Tebeng, SPO4 Ezrael Lantingan, SPO2 Jeffrey Ohaw at ang Program Assistant din po ng Corporate Communications Unit ng Metrobank Foundation, Mr. Darwin Masakupan. Good morning! Good morning. And of course, congratulations sa ating mga awardees. Maraming salamat po. Unahin ko muna si Sir Darwin. Sir, tell us about the country's outstanding police officers in service o COPS. Magandang umaga, Dayan, and thank you for having us over. Ang Search for Country's Outstanding Police Officers in Service o COPS ay inorganisa ng Metrobank Foundation kasama ang Rotary Club of New Manila East, PS Bank at kasama ang pagtulungan ng Philippine National Police. Ang COPS ay nire-recognize ang ating mga natatanging kapulisan na nagpapakita ng kahusayan sa kanilang larangan at sa pagiging mabuting ehemplo sa komunidad. Ano ba yung qualifications para maging outstanding policeman sila? Magandang tanong. Paano nga ba napipili ang mga outstanding police na to? So yun nga, dapat nagpapakita sila ng excellence sa kanilang trabaho. So sila ba ay na-involve sa mga magigiting na operasyon? Sila ba ay nagpakita ng kagalingan sa pag-iimbestiga at pag-prevent ng mga krimen? At syempre, sila ba ay mabuting ehemplo? Sila ba ay nakilahok sa mga proyekto sa komunidad? Mga community projects. So aside from your extraordinary responsibility na ngayon pagiging police, nag-involve pa sila sa community projects. So I would like to know, unahin ko na si SPO3 Tebeng. Ano po ba yung mga community projects na ating pong sinalihan o pinangunahan, sir? Good morning, ma'am. Good morning po. Isa na to dahilan po kung bakit na siguro napili ako bilang Country Outstanding Police Officers of the Year. Yung pag-involve ko doon sa community. Bilang isang Muslim po, ako isang Muslim from Mindanao. Anong ginawa ko? During my vacant time, hinikayat ko po yung mga kabataan, lalo ng mga kabataan Muslim, na tinuturuan ko po sila ng mga basic reading sa Quran and basic values, Islamic values. So, may objective dito po, ma'am, upang yung mga kabataan mapalapit sa Diyos. Kapag mapalapit din sila sa Diyos, hindi tayo mahihirapan. At saka may objective doon. Kasi ang mga kabataan ngayon, madaling ma-influence doon sa mga criminality. Yung mga, lalo na yung mga drugs. So yan ang may objective ko, na tulungan sila mapalapit sa Diyos at saka mapalayo doon sa mga criminality. Yan ang isa siguro ng mga big impact na bakit napili siguro sa extra na during my vacant time. Talagang ginagawa ko po yun. Thank you. SPO4 Lantingan, kwentuhan niyo po kami. Yes, ma'am. Good morning po sa inyo. Siguro isa sa mga naging criteria ay yung pagiging involved natin sa pag-initiate sa pagpapatayo ng chapel ng Nuestra Señora de Regla sa aking lugar kung saan ako po ay napili ring bilang Purok President. We initiated the building of a chapel. Although I'm not a Catholic by denomination, ako pa isang Protestant. Naitayo din natin yon through the efforts at assistance ni now Senator Pacquiao. Aside from that, ako po isang katutubo, isang Blaan by tribe doon po sa Southern Mindanao, particularly sa Sarangani province po. Bilang isang katutubo, may isang section po sa police station na tinatawag na Indigenous People's Desk to cater the problems pertaining to the conflict or the affairs of the IPs. Tayo po ang nagsasagawa ng mga dialogue kung merong mga problema between and among the IPs. So pumupunta po tayo sa kabundukan ng Alabel dahil inimbita po tayo ng mga leaders, tribal chieftains and tribal leaders. I think yun pong mga criteria ay nakikita po ng Metrobank at ng kanilang mga partners. Ang sarap pakinggan ng mga kwento ninyo. Ang gaganda ng mga advokasya. SPO2 Ohaw. Good morning po sa lahat. Para naman po sa akin, yung magawa ko po in relation po sa community involvement po.
Sa panahon po siguro nung ako'y medyo bata pa sa serbisyo, every time po na magkaroon po ako ng DO, ako rin po ay nakapag-volunteer bilang nursing aide doon po sa lugar po namin. Every time na DO ko po yon at ako'y in-extend ko po yung service ko doon sa mga nangangailangan kung saan kinailangan nila yung aking serbisyo. Pangalawa, doon po sa isa ring napagjutihan kong municipality, ako po ay nakapag-organize ng parang matawag nating co-op, livelihood doon sa mga kababaihan po, mga asawa po ng mga farmer natin. Wherein wala po silang ginagawa. Ano? In connection po yun sa programa po ng ating dating Pangulo Benigno Aquino, yung programa niya na 10 milyong pamuno para sa kalikasan. Kung saan ang ating kapulisan po sa probinsya ng Agusan del Norte, nakapagtanim po tayo ng thousands of trees. Yung sa akin naman po, ang ginagawa ko ay nakapagtanim po ako ng malunggay tree. Kung saan po yung produkto po noon ay ginagawa na po ngayon ng isang business o kaya livelihood. Yung dahon po ng malunggay tree po natin, kinakalas po yan sa kanyang mga sanga, at saka pinaprocess po yon. Hanggang ngayon na parang yun na yung tinatawag nila na malunggay tea. Sa ngayon po kumikita na po na paunti-unti yung grupo natin sa kababaihan at yun nga po sabi ko nga tutulungan ko pa rin kayo hanggang sa makayanan ko. Hahanap tayo ng magiging mga NGOs kung saan yung grupo ninyo o grupo ng yung natayo ko ma-lift up yung status ng business nila, no? Lalaki at lalaki na siyang magiging source po ng kanilang mga pamilya po. Kayo po ay inspirasyon sa marami ngayon. Again, congratulations po. I believe meron din cash prize. Magkano ba, Sir Darwin? Last September 5, in-award na namin sila ng 500,000 each. Kasama ng trophy at medalyon. Kasama din ang ibang winners ng aming Search for Outstanding Teachers at Search for the Outstanding Philippine Soldiers. But again, no amount of money Yes. can really yung mapapantay sa serbisyo ninyo. Kasi alam ko rin na even without rewards, gagawin nyo talaga itong mga service na ibinibigay nyo sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga. And again, Maraming salamat po. congratulations! Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.